Hi guys! Welcome back again to my channel. So, panibagong loan application na naman yung nakita natin online. Nakita ko muna pala. Sobrang daming naglalabasan ngayon ng mga loan application. So, hindi natin alam kung ano talaga yung mga legit. Kaya ngayon, may isa na naman tayong re-reviewin. At nagpapaloan lang naman sila ng up to 10,000 pesos for first-time user at 121 days pwedeng bayaran. So, dito tatlong contact references lang din ang hinihingi nila at nung nag-try nga ako ay nabigyan nga nila ako ng credit limit at na-aprobahan ako sa... Kaya kung gusto nyo malaman kung ano yung loan application na to at kung talagang makakatulong dahil for first time user nga ay ma-aprobahan kayo agad, ay panoorin nyo yung video na to hanggang dulo dahil baka makatulong sa inyo. Pero syempre bago yon ay congratulations nga pala sa aking weekly community spotlight. Ayan, kung gusto nyo mapasama dyan, kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko dito sa YouTube. At huwag mong kalimutang mag-comment. So pag nakita nyo yung pangalan nyo dyan, i-PM nyo na ako agad sa aking Facebook page para ma-send ko na sa inyo yung price nyo. So, going back nga, itong loan application na re-reviewin natin ay ang Peso Lending. Ayan. So, 10,000 pesos ang pinaka-maximum na pwedeng ipaloan at 121 days mo nga siyang babayaran. So, ayan, SEC-registered. Pero hindi ibig sabihin ng SEC-registered is super legit na to na wala kang matatanggap na. Ayan, pananakot, harassment, at pagpo-post online. So, possible talaga sa mga bagong labas ngayon na loan application, ang consequence ay ganun nga. Kaya kung ikaw ay nagbabalak mag-loan online, kailangan lagi mong basahin yung ratings and reviews at manood ng mga ganitong klaseng all-or review para malinawan nga kayo at mapigilan nyo yung sarili nyong mag-apply ng loan sa bagong labas na mga loan app. Dito, ayan, 5 steps lang ang kailangang masagutan at eto yung mga ID na hinahanap nila. Para sa may personal information, kagaya lang din sa mga dati na mga sinasagutan natin na OLA. At dito hindi na nga din tinatanong kung meron ka pang overdue sa ibang loan apps na na-applyan mo at kung ilan yon. So dito wala nang ganon. At sa may work information, hindi na din kailangan ng proof of income. Basta masagutan mo lahat ng mga yan, ay makakapag-proceed ka na sa may next. Dito sa may emergency contact, 3 nga lang din yung hinahanap nila. At sa may e-wallet at bank naman, pwedeng ma-receive yung ilo-loan dito. So ganun lang kasimple. Eto na yung pinaka-loan details para makapag-decide na kayo agad. So, mabilis ang review lang. Kayo na mag-decide kung okay ba sa inyo to or hindi. Dito, eto yung isa pang naloka ko. Dahil naging pera is na siya. Hindi na siya peso lending. O, diba? So, kung nakita nyo yung ads na to online, todo-click kayo agad. Tapos, in the end naman, hindi siya talaga legit. So, dito, pera is siya. Dati siyang pera is na naging peso lending or dati siyang peso lending na naging pera is. O, diba? Kasi yun naman talaga yung pinaka-common ngayon. Nagpapalit sila ng pangalan para ma-confuse yung iba na ay bagong labas to pero hindi naman pala. Talagang re-reflect pa din yung dati nilang pangalan. So, ang loan nga na binigay nila sa akin na credit is 2,000 pesos at walang interest. At ang other fee ay wala din. Pero ang service fee ay bawing-bawi 800 pesos. Kagayang-kagaya lang din ng mga ibang loan apps na na-review ko. Kung mapapansin nyo, ganito din yung kanilang loan details. At ang repayment nga ay 2 beses. Pero sa una, ang babayaran ko na dito is 1,980. At ito ay 7 days lang. Short terms lang. At ang pinakaunang babayaran mo nga is 1,980 for 7 days. So, pagka short term na ganito, on or before 7 days, kailangan mabayaran mo na dahil possible na meron na talaga sa yung kumontak 5 days pa lang, 6 days pa lang na nakapag-loan ka na. Pagka nabayaran mo na daw yung una mong installment ay mawe-waive na ang second na pagbabayad mo. So para sa akin, hindi ko ito ma-recommend sa inyo dahil sobrang laki ng makakaltas. Buti na lang meron ditong delete account. So wala namang mawawala pagka kinlik natin itong delete account. Yung iba kasi pagka nakita yung loan details, ayaw nila uninstall agad. So, ayun. Pwede nyo i-click yung delete account or cancel account kung hindi na kayo talaga mag-a-apply sa kanila. So, ako, ayun, dinelete account ko. Yun naman yung lagi kong ginagawa pagka ayaw ko na nung isang loan app. At pagka labas nga nito, dito na ako na-redirect. Maglalagay ulit ako ng phone number. Tapos, nung magsisend code na, wala nang lumalabas na code. So, ayun, hoping tayo na pagka nag-delete account, ma-delete talaga agad. Ano? Pero, possible talaga na hindi pa din dahil nasa kanila na yung
information na naibigay natin sa kanila. Kaya ayun, make sure lang na lagi kayong nagbabasa ng mga reviews, ng comments, ayan, at nanonood na ganitong online review para malaman nyo at makapag-decide kayo kung mag-a-apply pa rin ba kayo dito sa may bagong labas na to, dahil ang promising talaga, diba, ng mga pinapakita nilang ads online na ganitong kalaki makukuha mo at ganitong kaliit lang yung interest. At isa pang nakakaloka, sinasabi nila lagi na long terms ang pagbabayad, ayan, hahati-hatiin, installments, pero pagka nasa loan details ka na, makikita mo na 7 days lang pala. O, diba, napakapaasa. So, ayun na nga ang peso lending, pero nag-search nga din ako sa may internet or nag-search ako online, wala akong nakita dito na mga rant. Pero kahit na ganon, i-make sure pa din natin na kung ipagpapatuloy nyo yung paglo-loan dito, mababayaran nyo na siya in 5 days or in 6 days kung ayaw mong matawagan ng mga agents gamit ang iba't ibang numbers. So, ayun, always be a responsible borrower dahil ikaw naman din yung gumagawa or naglo-loan, nag-uutang sa kanila. So, pag pinagpatuloy nyo at in-accept nyo, yan, kailangan talaga mabayaran natin. Kung ayaw ng sakit ng ulo is, wag na lang i-accept, lalo na kung walang pambayad dun sa may due date na ipinakita. So, ayun, mas masarap yung may peace of mind, yung walang nangungulit. Basta mag-try kayo dun sa may mga legit na loan app bago kayo sa mga ganito mag-try, sa mga bagong labas. Ayan, unahin nyo mag-apply sa may Tala, sa may BillIs, sa may Maya, S-Loan, G-Loan. Ayan, meron akong in-upload na video na listahan nga ng mga legit na pwedeng utangan ngayong 2025. So, ayun, kung na-experience nyo na din mag-apply dito sa may peso lending, comment down below. At kung ano yung na-experience nyo, i-comment nyo na yan para maging aware na nga lang din yung iba pang magta-try. So, ayun, sobrang dami pa nating i-review na loan app. Kaya, ayun, wag na wag kayong magsasawang manood sa aking YouTube channel. Thank you so much and see you on my next vlog. Bye!